Until now, majority ng mga congressman sa mahigit na 300 na membro ng 20 Congress ay sumusuporta kay Pangulong Marcos at sumusuporta sa pag-iimbestiga at pagpapail ng kaso laban sa mga sabit sangkot sa graft and corruption sa trilyong pesos sa flood control at infrastructure project. Yan ang magandang balita. Kahit si Saldico ay dating makapangyarihan sa Kongreso, maging si dating Speaker Martin Romualdez, pero nananaig at nanatili ang majority ng Kongreso ay sumusuporta na panagutin ang mga sabit sa korupsyon. Mabibilang mo lang sa daliri, iilan ang mga congressman na kaalyado ni Saldico. Okay? Yan po ang magandang balita. Kahit na makarami rin sa mga congressman under investigation, sabi ng Ombudsman, 10% ng kabuang membro ng 19 Congress at itong 20 Congress ay under investigation, iimbestigahan nila. Pero kahit ganun karami, nananaig pa rin ang majority na panagutin at sumusuporta sa laban ni Pangulong Marcos. Iyan ang magandang balita. Dahil sila ay kinatawaan ng taong bayan sa bawat distrito, kinatawaan ng marginalized sector sa ilalim ng party list law, kaya dapat lang ang kailang suportahan ng gobyerno dahil ang batas ay pinapairal. Hindi lang ganun kadali dahil mahirap ang maglikom ng mga ebidensya, testigo at iba pa. Pero dahil mayroong case build-up, dahan-dahang na ipapail ang kaso. Yan po ang magandang balita. Dahil kahit na gaano ka-impluensya si Saldico bilang chairman ng Committee on Operation nung siya ay congressman pa, yung lahat ng mga posibleng kaibigan ngayon ay iniwan siya at nananahimik. Dahil ang proseso ng batas ang dapat masunod. Yan po ang katotohanan. At magpapatuloy yan. Posibleng dumami pa ang mga kongresistang susuporta sa gobyerno kaysa sa suportahan ang iilang mga congressman o mga congressman na ngayon under investigation, kahit yung mga party list congressman. Yan po yung nangyayari. Nakakapagtaka lang bakit nga po maraming party list congressman ang sumabit. Eh di ba ang kanilang trabaho under party list law, sila ay kinatawan ng marginalized sector, ng mamamayang walang boses sa Kongreso. Dapat ang kailang trabaho dyan pag nandyan na sila ay kanilang ilaban ang karapatan ng mga walang boses na kinakatawan nila. Pero ang ginawa nila, mukhang pumatong sa mga project, kontraktor pa yung iba, kontraktor na, party list congressman pa. Naloko na. So parang ginamit lang yung marginalized sector. Nung nandyan na, nakalimutan nila na marginalized sector ang dala. Ang kanilang inisip at focus, paano magkapera, paano makakuha ng kontrata, paano magpayaman, kasi ganun lumalabas. Bilyon-bilyon ang nakuha ng iba na party list. Kung ano ang ginawa ni Saldico, ng chairman ng Committee on Operation bilang party list, mukhang yung ibang congressman na malapit sa kanya, gano'n din sinundan siya. I-distribute ang bilyon-bilyon pera ng taong bayan. Hindi mo lang inisip ng mga party list congressman, sandali, bakit ko ba ginagawa ito? Ay marginalized sector ang aking kinakatawan, mahihirap na tao. Ito yung may-ari ng pera, bakit ko ginagawa itong ganito? Dapat inisip niyo yan. Mahihirap na sektor ang inyong kinatawan, ang inyong kinakatawan, pero yung may-ari ng mahihirap na sektor na ito, ang inyong pinagnakawan, ang inyong inabuso. Nasaan ang inyong puso kung meron man kayo? Wala kayong kakwenta-kwentang politiko. Tinalo pa nyo yung ibang congressman na mayroong distrito na identify na meron silang talagang pinapagawang project at dinidevelop sa bawat distrito. Kayo, marginalized sector, parang floating, walang distrito kung saan-saan lang. Pero mabalitaan namin, maraming party list yan ng racket. Dahil contractor. From day one pala, niloko nyo, binudol nyo ang inyong mga followers. Kunwari kayo yung marginalized sector, yung pala kontraktor. Nung maging congressman, kontraktor. Congressman ang kontraktor pa. Garapal po yan. Hindi ko nilalahat. Si Lord na ang bahala sa inyo. Kawawa naman yung inyong kinakatawang marginalized sector na walang boses. Wala na ngayon kayong ginawa para makagawa ng batas. Para maiangat ang buhay ng inyong kinakatawang marginalized sector. Ang ginawa nyo, sarili nyo at pamilya nyo ang iniangat nyo.
dahil sa pagkakasangkot sa nakawan sa pera ng bayan. Sabi nga ng Pangulo, nakawan ito, pag nanakaw ito, pang-aabuso kayo, pang-aabusong ginawa nyo, kaya mananagot kayo. Tapos ngayon, magtatakbuhan kayo, magiging pugante kayo. Ang Pangulo, ang lingwahe ng Pangulo, magnanakaw, pugante. Ang mga may warrant of arrest, kahit sino, senador, congressman, district congressman, at party list. Kaya lang ko, dinidin ko itong party list kasi marginalized sector nga eh. Under party list law, mahihirap at walang boses. Walang kumakatawan sa Kongreso. Yun ang papel ng party list congressman. Tapos, nangurakot lang, nagpayaman lang, kapal lang apog nyo. Paano nyo naipagmamalaki ang inyong karangyang buhay sa inyong mga anak, asawa at mga apo, pamilya? Binibigyan nyo ng kotse, binibigyan nyo ng bakasyon, pinag-aaral sa mga eksklusibong eskwelahan, marami silang pera araw-araw, masarap ang pagkain araw-araw. Yan pala naman ay pera ng marginalized sector. Yan pala ay pera ng mamayang Pilipino. Dahil kung sweldo lang, hindi ganyan ang style ng buhay nyo. Kasi nga 300 plus lang ang sweldo ng congressman. 320 kung di ako nagkakamali. Maliit yun. Pero pwede na yung pagkasiyahin kung matino kayo. Pero hindi kayo nakontento sa 320,000 na sweldo plus allowance. Nangurakot pa kayo. Para lang bigyan nyo ng malaking ng luho ang buhay ng inyong pamilya. Si Lord ang bahala. Mga luxury car ang kotse patungo sa eskwelahan ng mga anak. Naka-check-in sa mga 5-star hotel sa Metro Manila pag may birthday. Nag-a-abroad pagka magbabakasyon, kung saan-saan at first class pa, business class sa aeroplano. Pera pala ng taong bayan niya. Kapal ng apog nyo. Wala kayong kahiyan. Sabi nga ng Pangulo, magnanakaw yung ganyan. Tapos tatakasan pa nyo kami. Malungkot, pero matindi kayo. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Kahit yung pamilya nyo, nagpapasarap sa buhay, kung ignorance of the law, ako, konsensya nila, kung meron sila noon, ang kalaban nila. Kayong mga korap na politiko, paano kayo at paano nyo hinaharap ang inyong mukha? Paano nyo hiharap sa hapag ng kainan ng masarap na almusal, masarap na pananghalian at hapunan sa inyong pamilya? Ay alam nyong nakaw yan. Di kayo nakukonsensya. Pinapalamon nyo ang inyong pamilya at lahat ng luho ibinibigay nyo, pera pala ng marginalized sector, pera pala ng taong bayan. Lahat kami may ari niyan. Lahat tayo may ari niyan. Pati yung mga justices sa Sandigang Bayan, pati yung mga justices at Chief Justice ng Supreme Court, Court of Appeals, lahat ng husgado, biktima yan. Sila'y complainant din. Kaya pag bumagsak sa kanila ang inyong mga kaso, kalaboso kayo. Walang kakampi sa inyo. Tandaan niyo sinasabi ko. Pati yung judicial body, kasama sa pinagnakawan. Kaya hindi nyo magiging kakampiyan. Pag nakakaso na kayo at matalo kayo, mag-aapila kayo, wala yan. May karma ang lahat.